welcome back to our show. Today we have a special guest joining us. So it's Ma'am Elsie Toca, the project manager, and Ma'am the architect. Architect Valerie Cargente, the program secretariat. So they will be joining us from the provincial government of Sorsogon, and they're here to talk about the Cadena system of Kalinigan program. Welcome to the show, Ma'am Elsie and Ma'am Valerie. Ayun, nag-feedback tayo, Kuya Reden. And good morning sa lahat ng mga nakatutok sa Spirit FM. Hello everyone. It's 9:24, 9:24 pala. Oh, bakit nag-feedback tayo, Kuya Reden? Alin yung mic? Mic 2 and 3, 2 and 4. Okay, wait lang. Okay, good morning, Ma'am Valerie and Ma'am Elsie. Good morning po sa lahat. Baka may mga gusto muna kayong i-shout out. Nakikinig ba dun sa office? Sa office nyo? Parang hindi. Sana sinabihan nyo. Sana sinabihan nyo na ano. Well, could you tell our listeners what the Cadena system of Kalinigan program is all about? Kasi actually, nung narinig ko siya, sabi ko, ano ba to? Bakit Cadena? Bakit Cadena siya? So, good morning po sa lahat ng nakikinig sa DCGN FM or Spirit FM. Yes, ma'am. Huwag ka magkakamali doon. Okay, go ahead, Ma'am Elsie. Kami po yung focal person ng Kalinigan. So, ako po yung project manager. Yours truly, Maria Elsie Toca. Then, si Ma'am Valerie, yung program secretariat namin. Yes. So, yung Cadena system ay isa po itong bagong strategy ng Kalinigan. So, si Gob naglaan para ng pondo para dito kasi parang mas maganda siya before. Kasi before kasi tumpok-tumpok sila. Ngayon, 400 meters, isa lang yung gagawa. Left and right. So pero may naka-assigned. Opo. May mga designated area po sila. Gaano ka lawak yun? Gaano kalawak yun? From here, sa Rompiola, sabihin natin, hanggang sa SM? Siguro. Ay, hindi mas malayo pa? Hindi naman. Ay, hindi naman. Kasi lawak na nun, hindi naman. Kaya naman nilang linisan yung 400 meters. Maganda naman. So, itong Cadena system po, ipapaliwanag ni Ma'am Val. Kasi sila yung nagpaplano po nito. Pati yung including kumusta yung status niya. Okay, go ahead, Ma'am Valerie. Ang Kalinigan kasi ngayon, for background information lang, na launch ito noong 2022. That time, tumpok-tumpok po ang paglilinis, gawa ng marami talagang kailangan linisan. At para mas malaki ang impact, grupo-grupo po ang paglilinis namin noon. But this 2024, nilaunch namin ang Cadena system because para ma-maintain yung nalinisan na. Kasi nung tumpok-tumpok, habang umaandar yung nalilinisan namin, yung nasimulan is nag-start na rin mag-grow ulit ang mga damo. Okay. So, this 2024, ang nilaunch naman namin bagong strategy is yung Cadena system na kung saan isang eco aid or groundkeepers ang maglilinis na permanente niyang lilinisan yung lugar na yon for the whole duration ng contract niya. Okay. By that way, ma-assure namin na talagang ma-maintain yung cleanliness. Nagtalaga kami ng isang groundkeepers sa bawat 400 linear meter ng kalsada. Ano yan? Everyday ba nilang gagawin yan? Everyday yan talaga? gagawin 4 hours a day. Nagsisimula yung work nila 5 to 9 and sometimes 6 to 10. Yes. I see. Kung nakikita ninyo ngayon sa mga daanan, may mga naka-violet dyan. Sila yun. Ano yun? Kalinigan yun. Oo nga, nakikita nga natin. Mga naka-purple with that, alam namin din yung accountability ng bawat groundkeepers na sa area na to. Kilala namin kung sino ang naglilinis. Kumusta naman, ma'am, yung implementation ng Cadena, yan na program na yan, Cadena system, since the inception nung program? Ay, maganda naman po yung resulta. Siguro makikita nyo din po sa ngayon, yung galing Danlog to
Matnog, kung gaano nakalinis. Wow, ang galing, no? Oo, Yes, ayos, malaking pagbabago po. Talaga. Yung Oo. Then Makikita naman din talaga natin, no? Apo. Kitang-kita naman. Then Very obvious naman talaga yung pagbabago. mga secondary roads, naglilinis. Tourism roads. Aha. At saka nagtalaga kami ng permanenteng maglilinis ng mga Kahit yung mga barangays, meron din? Ang bargain namin ito sa LGUs, yes, nung last time o last year, may counterpart ng LGUs. So, lahat ng barangay, nalilinisan namin. But this time, national highway lang, mga major secondary roads at saka tourism roads ang pinakadenahan namin. Kasi ang poblasyon at mga barangay, obligation naman po ng mayor yun. I see. Pasalamat kami sa mga mayors, no? Na kahit ganon, nagtalaga pa rin sila ng budget sa Yes. nila. Oo. Ano naman yung mga naging achievements, yung mga challenges na na-encountered in integrating the Cadena system into the Kalinigan program? Marami ba? May mga ano yung mga naging challenges nyo? Sa una kasi parang hindi nila kaya. Oo. May mga nagsabi na parang ang hirap gawin. Malayo yung before kasi 500 kami. So nakita ni Gob na talagang kulang. Medyo malayo yung 500. Ginawa niyang 400 meters. So sa ngayon, kasi hindi naman po lahat ng kalsada may damo. Ang iba, sementado na po. Concrete na Oo. So, konting walis-walis na lang konting yun. walis-walis lang. So, Hindi, wala naman bang parang nagsabi na, ko, lugi kami, yung na-assign sa akin, madamo. Ikaw, puro semento. Meron po. Yung mga ganon. Meron din. Kaya lang, before kasi, binabrush cut muna namin. Then, iniiwan namin, i-maintain na lang nila. I see. For 3 months. For 3 months Kasama yun. talaga kayo dun, ma'am? Opo. Talaga? Monitoring. Ayos, Kahit kami. Kayo, nagtatanggal din kayo ng mga damo? Gano'n? Nagawalis? Kung Pakita namin kung paano talaga yung tamang tamang pagtrabaho nun. Paano gawin? Opo. Ayos, Oo. Can you provide, ano ba yung, what do you call that? How is the Cadena system being sustained and supported within the Kalinigan program framework? Ina-assure namin na yung programa talagang may budget, no, for the whole year. O kaya sa susunod pa na taon. As to sa mga tao, pinoprovide din namin sila ng mga PPEs, no? Uniforms at cleaning materials. Oo, so dapat naman. Talagang ma-assure namin na, may gamit kayo. Kaya na lang talaga. And then, yung work ethics na lang talaga nilang kinakailangan namin. And then, yung mga nandyan, yan 400 na yan, nag-volunteer ba sila? Talagang hired talaga sila. I see. And parang rin sila, parang hinimay-himay nyo rin ba? Yes. Pinili ng mabuti. Marami din yung mga nag-apply from Yes. Okay. Opo. That's good. Kaya lang, dahil sa 400 meters yun, parang hindi naman kami nagdi-discriminate ng mga senior. Pero hindi na muna namin kinukuha kasi nga 400 meters. Oo, medyo solo lang din yun. sila na magtatrabaho doon. Baka hindi kayanin. Opo. Especially ngayon na medyo mainit na, no? Oo. So, have there been any recent evaluation or assessment of yung effectiveness ng Cadena system in Sorsogon? Talaga? Sa ngayon, yes po. Maganda talaga yung resulta ng ng Cadena system. Ngayong year, kailan yan ni-launch lang? February. Ngayong year lang yan, di ba? Ngayong February 1. lang, di ba? Feb 1 lang. Oo. Kasi we have po 10 stretches ng ng mga barangay, munisipyo. So from starts 1 kasi kami from Danlog to Matnog, then stretch 2 natin is Abuyog, Gubat, to Bulos Erosin. So, actually, lahat ng dadaanan Meron kaming Bacon, Brito Diaz to Gubat. Meron kaming Siguran to Gubat. Pilar to Santa Cruz, Budonsol. At saka may permanente kaming nilagay na
Mga focal. Tagalinis sa mga major beach like yung sa Donsol, sa Dangkalan, Bulusan, and dito sa Subic. Sa Subic Matno. I see. Ano yung mga strategies being employed to further enhance yung functionality and reach ng Cadena system in Sorsogon? Ayan. Nag-hire kami ng mga focal person to assure na talagang may mag-check sa Mamamonitor. kanila every morning. Yun lang din yung i-check niya yung mga tao at yung yung efficiency ng mga groundkeepers namin. 3 months ang kontrata nila. Gawa ng hindi kami nag-aalaga kasi ng yung parang absent bukas. Oo nga, no? So, talagang bawal ang tamad. Monitored namin yung attendance at saka yung work. Buti naman mga consistent naman sila. Actually, very happy din yung aming mga groundkeepers na nandito na sila kumbaga employed na sila ng Kapitolyo. So, lahat naman ng benefits ng mga JO namin. Meron din sila. Okay. So, Kasi ang nila is Monday to Saturday. Talagang pag Sunday, syempre, pahinga din naman kasi sila. before kasi yung sahod nila is 4,000. Ganyang ginawa na ni Gob na 5,000 monthly. Monthly honorarium yun. Yung tawag sa kanila. Kasi 4 hours lang naman Yan yung ba na tatrabaho nila. yung paglinis ba nila, everyday siya, may oras lang yan? 5 to 9. 5. Then, kung madilim pa yung 5, 6 to 10. Aha. A day. Okay. A day So, hindi yan. naman siguro mahirap gawin yun, diba? Ay, hindi. Saan pa nila Pwede kukunin ako ang mag-volunteer. 5,000? At saka, Miss Angeline, ang kagandahan nito, kung saan dumaan ang kadena, taga doon din ang workers. So, wala silang transportation cost. Okay. So, hindi na mabigat yun, Medyo diba? na Ang daming walang trabaho. At so, ibig sabihin, ang daming nabigyan din ng trabaho ngayon ni Gob. So, are there any plans for expansion or replication of the Cadena system model in other communities with Sorsogon or beyond? Actually, ma'am, ina-encourage namin na itong kadena i-adapt ng mga barangay. Kasi yun talaga ang gusto namin ipuntirya, yung nasa community, para talagang ma-absorb ng mga tao, no? Sa ibang provinces or sa munisipyo naman, adapted na nila ito eh. Sa provinces, ino-offer namin ito na pwede naman nilang mag-benchmark sila dito and then i-apply nila sa kanilang mga probinsya. But ang pinaka-target namin is yung barangay talaga na sana, ina-encourage namin sila na gawin din nila yung i-replicate o i-localize nila ang kalinigan sa kanilang mga barangay. Kasi sa ngayon, ma'am, yung talagang linilinisan lang namin is yung mga national and secondary roads. So, yung munisipyo, yun din, ang nila is the poblasyon sa kanila na yon, then the barangays. So, ito naman, Miss Ma'am, di ba? Parang sunod ito sa mandated sa kanila ng DILG na maglinis weekly. Okay. So, kumusta naman yung yung mga stakeholders, including yung mga community members and government officials na involved in shaping the direction and priorities of the Cadena system initiatives? Ay, nakikipag-cooperate din po sila sa amin. So, pasalamat din po kami sa mga mayors, then the barangay captains. Kasi nandyan po sila, nagsusuporta sa kalinigan. Ako talaga proven yan because sa previous years, talagang nag-alat sila ng budget for the program. And this time, talagang pinasiguro nila na may budget, pero yun na nga, nag-iba ng direksyon, solely Kapitolyo na ang sasagot sa pasahod ng mga groundkeepers. At saka, inano naman namin ang poblasyon na under naman sa LGU. Ay, wow. Napakataas ng participation rate at cooperation rate ng mga LGUs natin. So really, it's inspiring to hear about the positive impact ng Cadena system in Sorsogon. So before we wrap up, is there anything else you'd like to share with our listeners? Sa ngayon po, ma'am, meron din kaming, nagtotalk po kami during flag ceremony sa mga schools. Pero nagsimula po kami dito sa Danlog, sa stretch 1 muna. Danlog to Matnog. So, meron na kaming siguro ko mga 8 schools na nakapag-share na kami about kalinigan program.
Ayun. Si Ma'am Valerie. Ayan, of course, aside from the cadena system, may tatlong major objective ang kalinigan, ano? So, una dyan, syempre, yung maintenance of cleanliness is nandiyan na yung cadena system. Pangalawa is yung intensifying our IEC. Yes. Nandun na yung sinabi ni Ma'am Elsie na magtatalk kami with the schools, makiki-coordinate kami kay DepEd and other sa mga barangay chairman, no? And then, of course, yung pangatlo namin, sustaining partnership. Ito yung isusustain namin, yung partnership namin with the stakeholders. Sino sila? Yung mga private sectors, NGAs, CSOs, kasi nagkakanda kami din ng mga massive cleanup activities. So we would like to involve them, no, sa mga ganitong activities para kasi ang kalinigan is hindi lang naman obligasyon ng isang organization, pero obligasyon ito ng bawat isa sa atin. Wow. So, yan, ano naman dyan. So, siguro we'd like to encourage also everyone to actively participate in building a resilient community. Ano? Whether it's through volunteering, attending yung mga sinasabi niyo na mga trainings and yung mga sessions niyan, or simply staying informed about dito sa sinasabi natin na cadena system. So, wise words indeed, ano, Ma'am Valerie and Ma'am Elsie. Thank you for joining us today and shedding light on the cadena system of Kalinigan program. So we appreciate your insights. So baka may mga gusto po kayong batiin before we finally end the So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig dito sa GN FM. So, siguro po yung maisasabi na lang namin is kooperasyon para magkaroon tayo ng malinig na lugar sa Sorsogon. Thank you. Ayun. Si Ma'am Valerie, ang ganda ng ngiti ni Ma'am Valerie. Baka gusto mo batiin yung mga co-parents natin sa pilot. Ayan, thank you so much po for the opportunity. Thank you na also. binigay ninyo sa amin to speak dito sa radio station ninyo. And sa mga tao na nagbabati sa station din ninyo, in-encourage mi kamo na puunan ta ang paglinig sa tuyang mga sadiring harong, no? And then eventually makisumaro kita sa mga barangay natin para sa mas dako na paglilinig, no? Kasi bako lang ini sa kalinigan kundi ma-reflect ini sa health ta, no, sa katrangkiluhan ta, sa safety kanlong mga lugar ta. So, especially kung may mga disaster, di ba? yes. At least as early as now, prepared na ang Sorsogon. So, yun lang man po sina, kooperasyon. Tulad ng sinabi ni Gob, kooperasyon, no? So, yun man lang po. Maraming salamat po. Thank you very much. So there you have it. A big thank you to Ma'am Elsie and Ma'am Valerie from the Provincial Government of Sorsogon for enlightening us about the cadena system of Kalinigan program. So it's really incredible to see the community coming together to build resilience against yung mga minention ni na Mama, no? Yung sa disaster, yung mga ganon. Now, as we return to our regular programming, stay tuned for more. Dito lang yan sa 102.3. Kasama po ang nag-iisang anghel sa balat ng lupa, DJ Angeline. Magandang umaga. Fresh